Here's our IO experience as a first-time traveler na TikTok affiliate. So, ang ginawa ko, pinrint ko po yung itinerary namin. And nag-prepare ako ng bank transaction ko for 6 months. Kasi since affiliate tayo, dun sila magbe-base kung magkano yung kinikita natin. Monthly, weekly, gano'n. Dahil may mga ibang IO na hindi pa familiar sa TikTok affiliate. Tapos, ayun nga, chinek nila, pinindot nila yung mga monthly ko, gano'n. Kailangan mo lang talagang maging honest na TikTok affiliate ka and proof lang na kumikita ka and kaya mong pondohan yung travel mo. Kabado rin kami nung una kasi baka ma-offload kami. Pero ayun na nga, sumakses kami sa immigration. Tapos dito pwede nang mag-post, syempre. Pero sa next namin na travel, hindi na ako magpo-post ng mga ganito kasi first experience to, kaya hayaan nyo na akong mag-video. So again, if TikTok affiliate ka, ang kailangan mo lang i-prepare is bank statement mo for 3 to 6 months, pero better kung 6 months. And syempre, yung itinerary nyo. Tapos ipakita mo lang yung TikTok account mo. Yun lang, kailangan lang nating maging honest talaga. Hindi pwedeng mag-imbento tayo, te. Tapos eto na nga nung palipad na kami, sabi nila masakit daw to sa tenga, pero hindi naman, nakakabingi lang siya actually nung paakyat na. Tapos eto na yung view namin sa Thailand. Ayan na, kasi pababa na kami neto. Sobrang tuwa ko nga nung nakalagpas kami ng IO kasi nga yung mga post na nakikita ko, nakakakaba, nakakapraning kasi marami daw na-offload, ganun. Pero thank you Lord, hindi kami na-offload. Unang baba nga namin dito sa Thailand, ang taray, meron silang robot na cleaning machine. Bakit wala tayong ganito sa Pilipinas? Since first time nga namin to, pagdating namin sa airport dito sa Thailand is hindi ko na naman alam kung saan kami pupuntang next. Sinundan lang din namin yung mga naglalakad na galing sa airplane. Tapos dito kung makikita nyo, marami namang nagpipicture, nagvi-video, kaya hindi nakakahiyang mag-vlog-vlog. Parang normal lang siya, so, ganun. First mistake namin nung pumunta kami ng ibang bansa, dahil first time namin to, nag-exchange kami ng pera sa mismong airport. Which is very wrong dahil ang liit pala ng palitan, mas okay na pong ATM or kung may alam kayong exchange rate na mas mura, dun na po kayo. Pero as baguhan din na wala pang idea kung saan pwede, mas okay po talaga ang ATM. Bago nga rin kami nagpunta dito sa Thailand, minake sure ko muna na dapat may internet kami pagkababa pa lang ng airport. So eto na. Inavail ko lang po to sa Klook, tapos kinlik ko lang yung airport pickup and eto, kinuha ko na siya dito. Huwag kayong mag-alala kasi kapag kaganito, sila na rin bahalang mag-activate. Babayaran nyo na lang po siya. So yung inavail ko is 499 pesos na good for 10 days. Since yun yung pinakamababa, kahit 4 days lang kami dito. And eto nga din po pala yung first scam na na-experience namin sa Thailand. Pero tinanggap ko na lang siya kasi actually mas malala pa po ang scam dun sa airport sa Pilipinas. So dito sinisingil niya kami ng 400 baht. Pero sabi nung babae is meter to. Tapos ayun, since may language barrier nga, parang pumayag na lang siya. Nag-meter kami doon. Pero siningil niya ng 50 baht yung luggage namin, may bayad daw. Pero nabasa namin sa airport, free lang yung 7 kilo na hand carry. Anyway, hayaan na natin, ang importante nakarating tayo sa pupuntahan natin. So eto yung room na binook namin sa Agoda before ng flight namin. Parang nasa 8,000 plus to for 3 nights. Tapos nag-extend lang kami ng 1 night pa. Kasi gabi pa yung flight namin sa October 26. Bali sa Agoda is nasa 8,000 plus ata yung binayaran namin. Tapos yung extension namin is 1,600 baht. So times 2 yun, parang nasa around 3,000 yung extension namin. So ang total ay 11,000 for 4 nights na siya. So ang name po nitong hotel na to is Sovereign Group Hotel. Ito po yung napili namin dahil walking distance lang siya sa Pratunam Market at saka sa Platinum Mall. Ayun lang naman yung nangyari nung dumating kami ng October 23. So mamaya itutuloy ko na yung part 1 or day 1 namin dito sa Thailand.